Paano nga ba nagsimula ang buhay abroad? Dati lagi naman nakakaraos. Nung nasa Pilipinas, kahit konti, nakakaraos tayo. Pero ramdam talaga yung isang tuka. Maliit lang ang pamilya ko, di na kami nawala ng bayarin. Laging lubog sa utang. Ewan ko nga ba, parang laging may lang sa pag-asinso. Parang ganun yata yung buhay sa Pilipinas. Anong todo sikap ka kahit yung gabi, ginawa ng araw, hanggang sa yung halos magkasakit ka na sa pagsisikap na magkaroon ng kaginhawaan. Dahil sa ganung sitwasyon, pumasok sa isipan ko ang mga abroad. Hanggang napadpad ako sa bansang Qatar. Ng saba ko noon, hirap na gawain na may isip mo. Pamalo na lumapat sa katawan ko. Talent, emosyonal. Sabi ko nga noon, matapos tong kontrata ko, uwing-uwi na ako. Pero nagkamali pala ako. Dahil kung kailan nakauwi na ako, doon ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam din ako ng walang silbi. Piling na wala na akong mayabot. Walang sweldo na inaasahan. Na kahit tumulong ka sa partner mo, baliwala. Sabi ko sa lahat ng a-applyan ko, pakaiwasan ko talaga ang pag-abroad ulit. Hanggang sinubok ako ng kapalaran na tanging paglalayo lang ang naisip ko paraan para magkaroon ng katahimikan sa isip at sa dibdib. Sabi ko, sa paglayo ko na to, ito ang pinaka-final na desisyon sa buhay ko. And finally, mula Qatar, napunta ako ng Jeddah. Doon na ako inabot ng lockdown. So, bali yung 2 kontrata, nagkaroon ng pandemic, hindi na ako nakauwi. So kung tutusin, inabot na ako ng mahigit 4 na taon sa isang alisan. So, nung magkaroon ng tsansang makauwi, nakapagbakasyon din naman ng ilang buwan. Hanggang pagdating ko ng Pilipinas noon, naisipan ko na kagad mag-apply para hindi na magtagal sa Pilipinas. Kasi dumoble yung halaga ng mga bilihin sa Pilipinas. Kaya sa ngayon, pinalad naman ako na makarating ng ibang bansa ulit. Nandito naman ako ngayon sa Hong Kong. Dito, nakikipagsapalaran ulit. At dito nagsimula ulit ang panibagong buhay. Yung tataakin bilang OFW ulit. Sabi nga nila, pag abroad maraming pera. Pero pag isa kang OFW, alam mo yung salitang abroad na tanging resibo na lamang ang aming na itatabi dahil sa kakapadala sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Ng mga nag-abroad, laban lang kabayan. Patuloy lang ang buhay sa ating mga OFW na nasa ibang bansa. Marami mang pagsubok, emotional natin, physical, pero patuloy pa rin tayong magpapakatatag para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya para sa akin, ang salitang abroad ay isang malaking pagsasakripisyo para sa mga mahal sa buhay at para sa sariling di mo unahin, kundi laging unang tatakbo sa isipan ay kung paano mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay na mga naiwanan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Thank you for watching. Diyan po ang kwentong abroad para sa akin. Maraming salamat.